Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makatulog ng gabing iyon si Cassandra. Iniisip niya si Adriel at ang mga natuklasan niya tungkol dito. Hindi siya makapaniwala na nabaliktad ang lahat ng paniniwala niya tungkol dito. Oo nga, at minahal niya ito noon. Ngunit iyon ay dahil sa gwapo ito at ito lang ang tanging nagpakita sa kanya ng kabutihan. Nakita niya ang isang bahagi ni Adriel Aquino na hindi niya inakalang mayroon ito. Ang akala niya noon ay makasarili ito nang walang ibang mahalaga rito kung hindi ang La Familia. Sinisi niya ito sa lahat ng mga nangyari sa kanya sa mga nakaraang araw. Katulad ng pagpapamukha sa kanya ng pamilya nito ang totoong nagmay-ari ng La Familia. Pangalawa ay hindi nagpakamatay ang kanyang ama dahil sa mga ginawa niya, kundi natakot itong harapin ang resulta ng ginawa nito. Maraming natulungan tao sa Adriel at isa roon si Uncle Johnny at ang mga bata nanganganib mapariwara ang buhay. And God, he once lived a life on the streets. Naiinis tumayo siya na magsawa siya sa kahihiga. Tumayo siya at nagpa siyang lumabas papunta sa veranda. Doon na lang muna siya magpapalipas ng gabi. Hindi na siya nag-abala magsuot ng roba dahil niyang nararamdaman ang sariwang hangin ng gabi sa lugar na iyon. Gusto mo napakislot siya at napatingin sa pinanggalingan ng tinig. Nakatayo si Adriel sa di kalayuan sa kanya. Suot pa rin ito ang three-piece suit nito. Hindi ako makatulog. Gusto ko lang magpahangin dito. Kaswal na sagot niya at nag-iwas ng tingin. Ang gwapo talaga nito. Hindi nakakasawang tignan. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. You're shaking. It'll stop if you go away. You said that to me last night. But you're not afraid of me. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Ang alam niya ay galit siya rito ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado doon. What do you want from me? Kung anong kailangan ng isang lalaki sa isang babae, diretsong sagot nito. Why? You really don't know, do you? Alam kong hindi ang mga katulad kong tipo mong babae. Hindi ko ang mga litrato mo kasama ang mga magagandang babae. Wala akong panama sa kanilang lahat. I'm plain, Adriel, at hindi ako ang babaeng gugustuhin mong pakasalan at iharap sa mga tao. You have always been lovely, Cassandra. Ngunit inaamin ko na hindi ko yun napansin noon. Parang may karayom na tumusok sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Dapat ay lumalayo na siya rito, ngunit bago niya magawa iyon ay nahapit na siya nito sa baywang palapit sa katawan nito. Agad na nag-init ang buong katawan niya. Ang mga kamay niya na dapat ay nagtutulak dito palayo ay nanatili lang sa dibdib nito. At bago pa niya malaman ang susunod na gagawin nito, ay napaglapat na nito ang mga labi nila. Automatikong napapikit siya. Wala sa loob na pinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito upang mapalalim nitong mga halik. At nakaramdam naman siya ng tuwa nang gawin nga nito iyon. Lalo nitong hinapit ang katawan niya palapit sa katawan nito. Ramdam niya ang kahandaan nito, ngunit kakatuwang hindi siya nakakaramdam ng takot. Ilang taon na bang mula na maging ganoon sila kalapit sa isang lalaki? 4 na taon? Kahit ang dati niyang kasintahan si Tony, ay hindi na iparamdam sa kanyang ganoong klase na pakiramdam. Wala na siyang panahon mag-isip pa na kung ano-ano. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang lalaking kahalikan niya at ang ginagawa nila. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang kanya na mayapang anak at kung anong maari nangyari kung hindi sana ito nawala. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinigilan niya iyon, ngunit tumulo pa rin ang mga iyon. Parang ang lahat ng bigat sa dibdib niya ay gusto niyang ilabas ngayon. Humikbi siya. Itinulak niya si Adriel palaro sa kanya at tinakpan ng 2 palad ng kanyang muka at doon umiyak ng umiyak. Bakit ngayon pa napiling tumulo ng mga luha niya? At sa harapan ni Adriel, bumalik ka na sa kwarto mo. Malamig na rito. Mababa ang boses na utos nito sa kanya
at inalalayan siya pabalik sa kanyang silid. I'm fine. Lumabas ito saglit ng kanyang kwarto at na makabalik ito, ay may dala na itong baso ng tubig. Iniabot ito sa kanya iyon at umupo ito sa tabi niya. Hinagod-hagod ito ang likod niya hanggang sa kumalma siya. I'm sorry, aniya kapag kuwan. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handa. Iyon ba sa tingin mong dahilan kung bakit ako umiyak? Tanong niya. Nagkibit balikat lang ito. Huminga siya ng malalim. Mali ito na pagkakaintindi ng dahilan kung bakit siya umiiyak. Ngunit mas malakas ba siya ng loob para itamang iniisip nito? Ayaw man niya, ay kailangan niya ibahagi rito ang dahilan ng bigat ng dibdib na nararamdaman niya. Hindi naman niya lahat. May mga bagay na hindi rin ito dapat pang malaman. May naging fiancé ako. Nagangat siya ng tingin at tinignan nito. Hindi niya nagustuhan na naisip parating ng tinging ipinupukol nito sa kanya. Na para bang hindi to makapaniwala na may pumarol sa kanya pagkatapos nito. Umakyat yata sa ulo niya ang lahat ng dugo niya sa katawan. Oo, may pumatot sa akin na lalaki na hindi binili para sa akin. Cassandra, tapos na yun. 4 na taon na nakaraan mula nang iwan niya ako. Naramdaman niya ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat. I'm sorry for all the pain that you've been through, Cassandra. Life is not fair. Dahil kung oo, lumaki sana kong kasama ang mga magulang ko. Nakaramdam siya ng guilt dahil sa sinabi nito. I know, life is never fair. And it could always be worse. Tumango ito. Maya-maya ay tumayo na ito. Matulog ka na. Lilipad tayo pupunta sa Lukban bukas. Nagising si Cassandra dahil sa ingay na nanggaling sa kung saan. Para may humihingi ng tulong na hindi niya maintindihan. Tumayo siya mula sa kama at lumabas ng kanyang silid. Naglakad siya na naglakad hanggang sa dinala siya ng mga paa niya sa silid ni Adriel. Sinubukan niyang buksan iyon at nagulat siya nang mapagtanto niyang hindi iyon nakalock. Dahan-dahan siya pumasok sa loob. Madilim doon at ang tanging ilaw na tumatama sa loob ng silid ay ang liwanag na nanggagaling sa labas. Tinignan niya ang kama at kumunot ang noo niya na makitang walang tao roon. Nasaan si Adriel? Guni-guni lamang ba niyan tunog na narinig niya? Ngunit narinig niya ang malakas na boses ni Adriel. Parang ito nag-uutos, ngunit hindi naman niya maintindihan ang sinasabi nito dahil Espanyol ang salitang gamit nito. Hinanap niya ito at nanlaki ang mga mata niya na makita niya ito nakahiga sa sahig. Wala itong suot na pang itaas at basang-basa ng pawis ang katawan nito. Napalunok siya. Hindi pa niya nakita ang katawan ni Adriel kahit minsan. Inaamin naman niya sa sarili niya na minsan na niyang pinangarap na makita iyon, ngunit hindi sa ganoong paraan. Lumapit siya rito at lumuhod sa tabi nito. Lumunok muna siya bago ito ginising. Adriel, tawag niya rito. Mahinang niyugyug niya ito sa balikat. Adriel, bigla ito nagmulat ng mga mata at tinangka siya nitong saktan, ngunit nahawakan niya ang braso nito. Pero mas malakas ito sa kanya, kaya agad na natanggal nitong kamay niya nakahawak sa braso nito. Sa isang iglap, ay nagawa nitong maihiga siya sa sahig at kinababawan siya nito. Ang dalawang kamay niya ay nasa ibabaw na kanyang ulo. Adriel, tawag niya dito. Ako ito, si Cassandra. Natigilan ito. Cassandra? Ako nga. Anong ginagawa mo dito? Ginigising lang kita dahil nananaginip ka. Hindi ka dapat pumasok dito. Pero kailangan mo ng tulong at handa akong tumulong sa iyo kung hahayaan mo lang ako. Giit niya. Hinagod siya nito ng tingin. Kahit na binitawan na nito ang mga kamay niya, ay hindi pa rin ito umaalis sa ibabaw niya. Paano kung mas personal na bagay kailangan ko sa iyo? Kung yan ay magpapasaya sa iyo, pumapayag na ako. Sa wakas, ay umalis na ito sa ibabaw niya at inilahad ang kamay nito sa kanya. Tinanggap naman niya iyon at hinila siya nito patayo. Kailangan mo nang bumalik sa kwarto mo, utos nito. Ano ba napapanaginipan mo para maging ganoon ka kabayolente? Tanong niya sa halip na sundin nito. Demonyo. Maraming demonyo, Cassandra. Sagot nito habang hinihilal siya nito palapit sa pinto. Napipilan siya. Then, why won't you let me help you? Maya-maya ay tanong niya dito. Walang makakatulong sa akin. Iyon ay dahil ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Masyado kang maraming alam, Cassandra.
Huwag mong maliitin ang mga nalalaman ko, Adriel. Isinandal siya nito sa pinto at iniharang ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. I might lose my control. Kaya kailangan mo na talagang bumalik sa kwarto mo. Kung ayaw mo may mangyari na alam natin pareho natin pagsisisihan bukas. Pagkatapos niyon, ay hinalikan siya nito ng mariin. Gumanti siya ng halik na may kaparehong intensidad. Gumagalaw silang dalawa at hindi niya alam kung anong sunod nitong gagawin. Ngunit kung gaano kabilis siya nitong hinalikan, ay ganoon din siya kabilis nito na ilabas ang silid nito at pabagsak na isinara ang pinto. At sa ganoong paraan din natapos ang halik nito sa kanya. Isinuot ni Cassandra ang kanyang sunglasses bago siya lumabas ng private jet na sinakyan nila ni Adriel papunta sa Lukban. She wanted to sleep. Hindi siya nakatulog na maayos nang nagdaang gabi kaya gusto niyang bumawi ng tulog ngayon. Kabaliktaran naman niya ang itsura ng kanyang asawa. Mukha itong modelo sa itsura nito. Hindi talaga may pagkakailan, napakagwapo nito at hindi halata na hindi nito nakatulog na maayos sa nagdaang gabi dahil sa bangungot nito. Hindi pa sila nag-uusap pagkatapos ng mga nangyari na nagdaang gabi at wala naman siyang plano na mauna magbukas ng paksa dito. Tumanda na lamang siya at ipinikit ng kanyang mga mata na makasakay na sila sa sasakyang sumundo sa kanila. Ang akala niya ay dadalatso na sila sa bahay ng kapatid nito. Kaya nagulat siya na pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nakahinto sila sa isang shopping district. Siguro ay gusto nitong bumali ng mga pasalubong para sa kapatid at mga pamangkin nito. Kaya naman muli lang niyang ipinikit ang mga mata at sumandal. Matutulog na lang muna siya habang hinihintay si Adriel. Let's go, Cassandra, anang boses nito at napamulat siya dahil sa pagsasalita nito. Bakit? Tanong niya. Hindi niya makita mga mata nito dahil nakasuot ito ng makapal na sunglasses, ngunit nararamdaman niyang init ang tingin nito sa kanya. I'll buy you some clothes. Simpleng sagot nito. Hindi ko kailangan ng mga damit na yan. May dala naman ako. Tinanggal nito ang salamin nito. I'll buy clothes that suit you. Ano bang problema sa mga damit ko? Nakataas ang isang kilay at nakahalukip-kip na tanong niya dito. Bakit ba kasing hilig mong magsuot ng maluluwag na damit? May pagmamalaki ka naman, pero ayaw mong ipakita yon. Halata sa boses nito na naiinis na ito. Hindi ko na problema kung ayaw mo sa mga isinusuot ko. Pagmamatigas pa rin niya. Wala namang mali sa suot niya. Komportable siya sa summer dress sa suot niya at hindi niya babaguhin ang paraan ng pananamit niya dahil lang hindi iyon aprobado nito. Maganda ka nga, matigas naman ang ulo mo. Bibilhan ka na nga ng mga damit, umaayaw ka pa. Parang bata naghihimutok ito habang masama ang tingin sa kanya. Naiinis na binuksan niya ang pinto sa gawin niya at bumaba ng sasakyan. Fine, let's go. Sumunod lang ito sa kanya. Hindi ito nakikialam sa mga damit na pinipili niya. Ngunit hindi naman siya pinababayaan ng mga sales lady na pumili ng mga damit na sa tingin niya ay babagay sa kanya. So they spent 2 hours shopping and looking for things for her. Kahit na ayaw na niyang tumanggapan ng kahit na anong galing dito. Hindi pa nga siya nakaka-recover sa ibinigay nito kwintas sa kanya na nagdaang gabi. Pero ang kagustuhan niya kahit paano ay magbukang presentable sa harap ni Donna, ang isa sa mga nagtulak sa kanya upang pumayag na bilhan siya nito ng mga damit. Habang lumilipas sa mga oras at palapit na silang palapit sa kanilang paroroonan, ay patindi rin ng patindi ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung paano niya pakikiharapan si Magdalena at ang bagong sila na anghel nito. Kailangan niyang kalmahin ang sarili niya upang hindi mahalata mga ito ang bigat ng loob na nararamdaman niya. Sa wakas, ay nakarating na sila sa isang Spanish-style villa. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Isang malawak na taniman ng mga ubas ang makikita sa isang bahagi ng lugar at may mga nakapaligid na maliliit na bagay sa gilid. Iyon marahil ang ginagamit ng mga ito para sa paggawa ng alak. Isang unipormadong lalaking sumalubong sa kanila. Ilan pa mga kalalakihan ang nakasunod dito upang kunin ang kanilang mga bagahe. May mga kabataang nagkalat sa paligid. Karamihan sa mga iyon ay teenager. Nagkakagulo ang mga ito at kung ano-ano ang ginagawa. Dito sila nagtatrabaho, ani Adriel na parang nababasa nito nasa isip niya. They work for me. Pero ang akala ko ba, sino daw na nakatira dito? Naguguluhang tanong niya. May sarili-sarili silang winery. Sa akin ang villa na ito. At ang mga batang yan ay nagtatrabaho para sa akin.
Itinatanim nila ang mga ubas na yan at ibinebenta sa mga turista. Pinakinggan lang niya mga sinasabi sa kanya nito. Ang sabi nito sa kanya ay hindi sapat ang ginagawa nitong pagtulong sa mga bata sa foundation, ngunit sa tingin niya ay mas malaki pa nga ang nagagawa nito bukod sa gobyerno ng bansang iyon. Tinutulungan nito ang mga batang iyon upang mabuhay ng maayos. Binigyan nito ang mga iyon ng trabaho habang nag-aaral ang mga iyon. Sino matinong babaeng hindi hahanga sa lalaking katulad nito? Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay pinilig ang ulo. Mukhang nanganganib na naman ang kanyang puso sa lalaki na katayo sa kanyang tabi. Muli niyang ipinaalala sa sarili ang dahilan kung bakit siya nandoon ngayon. Iyon ay dahil sa La Familia at wala ng iba. Hindi porke mabait ito sa kanya ay gugustuhin na nito makasama siya at nag-aalala na ito sa kanya. Hindi niya alam kung tatagal pa siya roon ng 3 buwan, gayong 3 araw pa lang ay pinagdududahan na niya ang kanyang sarili dahil sa mga kakaibang nararamdaman niya para dito. Cassandra, tawag nito sa kanya. Oo nga pala, kasama niya ito. Lumipad na naman ang isip niya sa kung saan. Tinignan niya ito. Sorry, may iniisip lang ako. Inilahad nito ang braso sa kanya. Humawak siya roon. Ipapahatid na kita kay Mariel sa kwarto mo. Magpapahanda na rin ako ng pagkain natin dahil alam kong gutom ka na. Okay, simpleng sagot niya. Dinala siya ni Mariel sa silid na okupahin nila. Saglit siyang nag-ayos ng kanyang sarili bago muling lumabas doon. Nabutan niya nakatayo si Adriel sa labas ng pinto ng kanyang silid. Nakapagpalit na ito ng damit, simpleng pantalon, white t-shirt at tsinelas lang ang suot nito, ngunit napakagwapo pa rin ito. Dinala siya nito sa veranda kung saan sila kakain. Nakahain na roon ng iba't ibang pagkain pinahanda nito para sa kanila. Ipinaghila siya nito ng silya. Ang ganda naman dito. Oo, kaya ang gustong-gusto kong pumupunta dito sagot naman nito. Maya-maya ay may lumapit sa kanilang isang lalaki na may dalang wine. Sinalina nito ang baso ni Adriel at uminom si Adriel bago bumaling sa lalaki tumango. Muling sinalina ng lalaki ang baso ni Adriel bago iniwan ang bote ng wine sa mesa nila. Si Adriel na nagsali ng wine sa baso niya. It's Malbec, try it, sabi nito sa kanya. Ininom nito ang nasa kupitan nito. Nag-iwas siya ng tingin at ininom ang sarili niyang inumin upang makaiwas sa nararamdaman na naman niya. Ngayon lang niya nalaman na pwede pala maging sexy ang paraan ng pag-inom ng wine. Masarap ang wine ay inihain sa kanila. Matamis iyon at may lasa ng pinaghalong plum at vanilla. Masarap, tumatangong komento niya. Dito pa ito ginagawa? Tumango ito. Nagbebenta din kami ng iba't ibang wine sa mga turista. Kung ano-ano na napag-usapan nila habang nag-uumpisa silang kumain. Hanggang sa mapatigil siya sa pagsasalita dahil bigla na lang may sumulpot na maliit na bata sa harap nila. Sa likuran nito ay may isang babaeng humahabol dito. Agad na tumayo si Adriel at nilapitan ng paslet bago pa man ito maabutan ng babae. Isa pang babaeng lumabas mula sa kung saan at yumukod kay Adriel. Pasensya na po kayo, Sir Adriel. Nalingat lang po ko saglit at nawala na po siya sa paningin ko. Hingin pa umanhin ito sa kanya. Okay lang, Mariel. Sino naman itong batang to? Natutungong tanong nito habang nilalaro ang bata. Wala ang bakas ng Adriel na nagkakaroon ng bangungot sa mga mukha nito. Kilapad ng ngiti nito na animo to ang tuwa sa batang karga nito. Tinignan niya ang bata. Chubby ito at napaka-cute. He really looked adorable. Siya po si Wade. Anak po siya ni Stephanie. Isa po sa mga bagong tauhan natin dito. Magalang na sagot ni Mariel. Tumawa na malakas si Adriel nang manlaki ang mga mata ng bata habang itinuturo ang plato sa harap nito. Gutom na siguro siya. Pakakainin ko na nga po sana siya pagkatapos ng mga gawain ko sa kusina. Sagot ni Mariel. Sige, tapusin mo na mga ginagawa mo at iwan mo na lang muna siya dito. Ipadala mo na lang din dito ang pagkain niya. Sige po, sir. Nang maiwan sila roon, ay nagsimula si Adriel na pakainin si Wade. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa mga pagkain na kahain sa harap niya kahit parang hindi malunok ang mga iyon. Masarap naman ang lahat ng pagkain, ngunit parang nawalan siya ng panlasa. Bigla siya nang hina. Ang gandang tignan ni na Adriel at Wade. Parang tunay na mag-ama mga ito. Natural na natural ang mga galaw ni Adriel at mukhang sanay na ito sa ganoong gawain. Unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang pagmasdan ng mga ito sa ganoong akto. Kailangan niya makaalis doon. Ibinaba niya mga kubyertos
at pinunasan ang kanyang bibig ng table napkin. Aakyat muna ako sa kwarto ko. Nag-angat ng tingin si Adriel at nakakunot noong tumingin sa kanya. Ayaw mo ng pagkain mo? Masakit lang talaga ang ulo ko at masama pakiramdam ko. Magpapahinga na lang muna siguro ako. Pero hindi ka pa kumakain. May pag-aalala na sabi nito. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at basta na lang niyang iniwan ang mga ito roon. Adriel deserved to have children of his own and she knew that she couldn't give that to him. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Hindi makatulog si Cassandra ng gabing iyon. Kahit na anong gawin niyang pagbiling sa kama ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nang kumulong siya niya kanina sa gutom, nagpa siya siyang bumaba, ngunit naunahan siya ng isang kawaksi. Hinatiran siya nito ng pagkain sa kanyang silid at sinabi nitong ipinadala iyon doon ni Adriel. Tumimo sa kanyang puso ang ginawa nito dahil ang ibig sabihin niyon ay nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos kumain ay nagbihis siya ng sweatshirt, jogging pants at rubber shoes. Nagpa siya siyang lumabas na lang. Marahil maya-maya lang ay aantukin na rin siya. Nang makarating siya sa labas ay naglakad siya hanggang sa makarating siya sa malawak na taniman ng mga ubas. May nakita siyang isang puno sa gitna ng taniman at nagpa siya siyang doon na lang muna manatili. Umupo siya sa lilim ng puno at sumandal sa katawan niyon. Weird, anong isang bahagi ng isip niya. Ngayon lang siya nakakita ng isang puno sa gitna ng isang taniman. Pero magandang tanawin doon, kaya ayos lang sa kanya. Pinuno niya ang baga niya ng hangin. Napakasariwa at napakalinis ng hangin doon, kaya masarap gawing pahingahan ang parteng iyon ng lugar. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa kanyang kinauupuan nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Nakaramdam siya ng kaba. Sino naman kaya ang gising pa ng ganong oras? Sino nandyan? Tanong niya. Tumayo siya at nagsimulang humakbang paatras. Kung sakaling masamang loob ito, ay madali siya makatakbo dahil naka-rubber shoes naman siya. Ngunit napatigil ang pag-atras niya nang mula sa kung saan ay lumabas ang malaking bulto ni Adriel. Nakahinga siya ng maluwag. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Hindi ako makatulog eh, sagot niya. Ikaw? Same, simpleng tugon nito. Bumalik siya sa pagkakaupo sa pwesto niya kanina. Tumabay ito sa kanya. Pinigilan niya ang sariling singhutin ang mabangong amoy nito. Damn, kailan ba ito papangit? O babaho man lang? Para hindi siya naakit ng ganoon dito at hindi siya nag-iisip na kung ano-anong kamunduhan kapag nakikita niya ito. Madalas ka ba naglalakad-lakad dito sa labas? Basag niya sa katahimikang bumalot sa kanila. Dito sa vineyard? Oo, pero sa bahay ko sa Buenos Aires, hindi. Mas gusto ko kasi ang tahimik at payapang kapaligiran dito. Tugon nito. Tumangu-tango siya. Bakit nandito itong puno? Mag-isa lang ito rito. Puna niya. Tinignan nito ang puno kung saan sila nakaupo. Pagkatapos ay ngumiti ito. Matagal na to rito. Hindi ko rin alam kung bakit mag-isa lang ito rito. Siguro, espesyal ang puno na ito. Kaya ayaw nilang bigyan ng kasama. Siguro nga, tumingin ito sa kanya. Kumusta ka na? Hindi na masakit ang ulo mo? Maya-maya ay tanong nito. Umiling siya. Hindi na. Nakapagpahinga na ako eh. Sagot niya. Kumusta ang pagpapakain mo kay Wade kanina? Naubos ba niya ang pagkain niya? Lalo lumapad ang ngiti nito at saka tumango. Ang takaw niya, pati pagkain ko, gusto niyang kainin. Tapos, kumain pa siya ng dessert na cake. Pagkukwento nito, hindi naman kasi mahirap pasiyahin ng mga bata. Mabababaw lang kaligayahan nila, kaya masarap silang kasama at kalaro. Sagot nito, sabay nagkibit balikat. I'm surprised na wala ka pang asawa at mga anak ngayon. Ang akala ko pa naman noon ay isa yun sa mga top priorities mo. Bakit mo naman nasabi yan? Ang mga negosyo at iba pang pag-aari mo. Ang La Familia, kanina mo ba iiwan ang mga yun, diba? Nagkibit balikat na sabi niya. Nandiyan naman si Don at mga anak niya. Pero iba pa rin ang sayo. Ayaw mo ba ng mga anak? Hindi naman sa ganun. Umisot ito palapit sa kanya. Bakit ba napunta sa mga anak ang usapan natin? She shrugged. Wala lang. Curious lang ako. Eh ikaw,
Bakit hindi natuloy ang engagement mo sa dati mong kasintahan? Tanong nito. Narealize lang siguro ni Tony na hindi pa siya handa mag-asawa. At pagkatapos niya, wala ka ng iba naging karelasyon o nagustuhan man lang? Ang tibay mo naman. Wala lang akong panahon para sa mga lalaki dahil abala ako sa ibang mga gawain. Mas marami pa rin naman mas importanteng bagay kaysa sa kanila. Saka, wala lang talaga ako nagugustuhan sa kanila. Tinawid na nito natitirang distansya sa pagitan nila at inalapit ang bibig nito sa tainga niya. But you're interested in me? May panunod yun na sabi nito. Kasal tayo. Natural lang naman siguro yun dahil nagsasama tayo sa iisang bahay. At kasama sa kontrata mo ang mga ginagawa natin. Kaso walang sagot niya kahit na apektado na siya sa paglalapit ng mga katawan nila. Mabilis na rin ang tibok ng puso niya. So, you're going to make love to me because of that contract? Wala naman akong choice eh. You always have a choice, Cassandra. Pero sa tingin ko naman, ay akong pipiliin mo. Masyado naman yata ang mataas ang bilib mo sa sarili mo. Nakaismid na sabi niya. Ngunit pakiramdam niya, ay bibigay na siya sa pang-aakit na ginagawa nito sa kanya. Inilapit ito ang mukha sa kanya. Wala nang 1 pulgadang layo ng kanilang mga labi. Kaunting-kunti na lang at magdidikit na mga iyon. Pero malakas ang pakiramdam ko na ganoon nga gagawin mo. Hinapit siya nito sa baywang at wala sa sariling ipinaikot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Hirap na hirap siyang huminga at nanlalambot ng katawan niya dahil sa ginagawa nito sa kanya. There's something about you that I want to explore. Titig na titig sa mga mata niyang sabi nito. Pero noong nagdaang gabi lang, wrong timing yun nangyari kagabi. Pero sa tingin ko, ay itong pinaka-perpektong gabi para sa ating dalawa. Bago pa siya muli makapagsalita, inipagdikit na nito mga labi nila. Lahat ng pagpoprotesta niya ay dagling nilipad ng hangin. What mattered at that moment was him. Only him, the man she could love again. Ginugo niyang halik nito ng kaparehong intensidad. His kiss was wreaking havoc in her senses. Pero masarap sa pakiramdam ang makulong sa mga bisig nito at mahalikan nito. Hindi nagtagal, ipinutol nito ang halik. We should get back home. Hindi natin to pwedeng gawin dito. Anas nito. She kissed his neck. Ang bango-bango nito at nakakaadik ang amoy nito. Why? I think this is perfect. Sagot niya. Hindi na niya kilala ang sarili niya ng mga sandaling iyon. Ang tanging importante lang sa kanya ay makasama ito buong gabi. Iyon din ang tingin ko. Pero malamig dito at bigla siyang tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin sa paligid. May punto ito. Hindi niya alam kung ano-ano insektong gumagala roon kapag gabi. Malamang ay naniniguro lamang ito na magiging komportable siya sa ginagawa nila. Tumayo na siya at pinagpag ang kanyang pangupo. Let's go then. Hindi na niya hinantay ang sagot nito at basta na lang tumakbo pabalik sa bahay. Hinayaan ni Adriel na mauna si Cassandra na makapasok sa bahay, ngunit na makarating ito sa hagdan ay bigla itong tumigil. Nang mabutan niya ito, ay hinawakan niya kamay nito at saka tinahak ang daan papunta sa silid na inuokupa nito. Hindi pa siya nag-uwi ng kahit na sinong babae sa bahay niya. They either went to hotels or the woman's place but definitely not his house. Para kasi sa kanya, ay pribadong buhay niyang pinapasok ng mga ito kapag dinala niya ang mga ito sa bahay niya. At hindi siya nagpapaumaga kasama ng sinuman sa mga iyon. Kapag tapos na masasayang sandali nila, ay umaalis na agad siya. Walang pinagkaiba roon si Cassandra. He would make love to her, but he would go back to his room after that. Kahit na nakita siya nitong binabangungot, ay hindi pa rin niya babaguhin ang nakasanayan na niyang gawin sa ibang babae. Pagdating nila sa silid nito, ay bigla itong bumitiw mula sa pagkakahawak niya at saka inabalang sarili sa pag-aayos ng kung ano-ano. Parang bigla itong nahiya na hindi niya maintindihan. Having second thoughts? Tanong niya rito. No, not at all. Sagot nito at saka humarap sa kanya. Para itong pusang pinilipit maging matapang sa harap niya. He smiled. Wala ka naman dapat ikatakot eh. I'll be gentle with you. Malambing na sabi niya rito. Sino naman ang nagsabi na tatakot ako? Masyado ka talagang bilib sa sarili mo. Nakatirik ang mga matang depensa nito. Natawa siya. Naaaliw siya pagmasdan nito kapag ganoong kahit nahalata namang kinakabahan nito at nagtatapang-tapakan pa rin.
Inumpisahan niyang tanggalin ang mga botones sa suot niyang polo at basta nalang inihagis iyon sa kung saan. Kitang-kita niya kung paano napalunok ito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ganoon din naman siya dito. Hindi niya inaalis ang tingin niya rito upang makita niya ang magiging reaksyon nito sa mga gagawin niya. Lahat ng yata ng pagpipigil ay ginawa na niya upang hindi ito daanin sa mabilisang proseso. He promised that he would be gentle. Kahit siya nagugulat sa tindi ng self-control niya ng mga sandaling iyon. Kung ibang babae lang sigurong kaharap niya, ay wala siyang pakialam kung saan man sila humantong. But he was with Cassandra, his little kitten. Lumapit siya dito at hinaplos ang buhok nito. Mas bagay pala sa iyo ang mahabang buhok, komento niya. Pinamulahan nito ng muka dahil marahil sa sinabi niya. Nag-iwas ito ng tingin at muling napalunok. Lalo itong naging kaakit-akit sa kanyang paningin. She looked so innocent, and yet there was something in her that no other woman had. Maybe it was the killer combination of innocence and deep sensuality that only Cassandra possessed. Inisip din niya na baka isa na naman iyon sa mga pagpapanggap nito katulad ng ginawa nito noon. Ngunit hindi niya mapaniwalang sarili na nagpapanggap lang ito dahil nakita niya mismo ibang mga ugali nito na nagbago sa mga nakalipas na taon. God, how he wanted to take her, and he was definitely going to do just that, and he was surely going to enjoy it. Nakaupo si Adriel sa isang malamig na sahig, madilim ang paligid, at ang tanging naririnig niya ay ang tunog na nalilikha ng mga daga. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nandoon, ngunit dahil nakaposas ang kanyang mga kamay, ay nag-uumpisa ng mamanhid ang mga iyon. Pakiramdam niya ay dumudugo na rin ang mga iyon, ngunit dahil hindi niya makita ang mga iyon, ay hindi pa rin siya nakakasiguro. Hindi niya alam kung nasaan siya dahil wala siya nakikita na kahit ano. Ang tanging naaamoy lang niya ay ang mabahong amoy na kinaroroonan niya at ang pinaghalong pawis at dugo. Maya-maya ay may marinig siyang sumitset. Nakiramdam siya ngunit wala naman siyang kakaibang naramdaman sa paligid. Naulit ang pagsitset, mas malakas sa pagkakataong iyon hanggang sa maramdaman niya ang gumagapang sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang katawan. Ahas! Napasigaw siya ng malakas at iginalaw-galaw ang kanyang mga paa para umalis ang ahas sa kanyang katawan. Adriel! Napadilat siya. Hinihingal na bumalikwas siya ng bangon. Madilim ang paligid, ngunit wala siya sa sahig. Nasa isang malaking kama siya at hindi siya nag-iisa. Adriel, it's okay. Anang malambing na boses ng isang babae. Hinimas-himas nito ang likod niya upang pahinahunin ang pakiramdam niya. I'm here. Walang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Cassandra, tawag niya rito. Yes, it's me. Humiwalay ito sa kanya at akmang bababa ng kama. Sandali, at ikukuha lang kita ng tubig. Ngunit bago pa ito tuloy makababa, ay nahawakan na niya ito sa braso. Don't go, just stay here please. Mukhang tututol ito, ngunit sa huli na natili ito sa kanyang tabi. Muli silang humiga. Niyakap niya ito habang nakauna nito sa kanyang braso. Tumingin siya sa kisame. Paano siya nakatulog sa silid nito? At bakit nga ba ayaw niya itong paalisin sa tabi niya? Gusto na niyang tumayo at bumalik sa sariling niyang silid, ngunit ayaw makisama ng katawan niya. Parang ayaw na niyang umalis sa kinahihigaan niya ng mga sandaling iyon. Gusto mo bang pag-usapan? Nananansyang tanong nito maya-maya. It's an old dream. Hindi yun ang gusto niyang isagot dito, ngunit hindi rin niya maintindihan kung bakit iyon ang sinabi niya. Isang madilim na kwarto, maraming daga at isang ahas. Is that what happened when you were still living in the streets? O nangyari ba sa'yo yun noong bata ka pa? Napalinok siya. Sasabihin ba niya dito ang lahat na nangyari sa kanya? Handa na ba siyang buksan dito ang kanyang nakaraan? Parang ganoon na nga. Niyakap siya nito na mahigpit. Ang isang kamay nito ay humaplos sa pilit na nasa gilid ng kanyang tiyan. Saan mo nakuha ang pilit na ito? Isa ba ito sa mga dahilan ng mga panaginip mo? Sa halip na sagutin ng mga tanong nito, ay kinababawan niya ito. Enough talking. I have a better idea. Cassandra still wanted to stay in bed, but her stomach was growling. Gutom na siya at kailangan na niyang kumain. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising si Adriel sa tabi niya. Pumasok siya sa banyo upang mag-shower. Habang nakatapat siya sa dutya, ay hindi niya napigilan
ang sariling balikan ng mga nangyari na nagdaang gabi sa pagitan nila ni Adriel. He was a great lover indeed. He was very passionate, yet gentle with her. Nasa mga galaw pa rin ito ang pag-aalaga sa kanya na para sa isang babasaging kristal na ayaw nito magaskasan man lang. Kahit na sinabi niya rito ayos lang siya, ay hindi pa rin ito nakinig. Ngunit isang parte niya ang natutuwa, ninalagaan siya nito. She wanted to ease the pain he felt after having that nightmare. Gusto niyang pahinahunin ang loob nito at ipaalam doon na dito lang siya at hindi niya ito iiwan. Nang matapos siyang maligo at magbihes ay bumalik na siya sa kanyang kwarto. Nakadama siya ng disappointment na makitang wala na roon si Adriel. Malamang ay bumalik na ito sa silid nito upang makapag-ayos. Nagpasya siyang bumaba na lang upang kumain. Naabutan niya nagkakagulo mga kawaksi sa kusina. Nakaupo sa isang high chair si Wade habang si Mariel ay may kung anong sinasabi sa isa pang babae. Halata nagpapanik ito. Nang malingunan siya ng mga ito ay agad siyang inastima ni Mariel. Ma'am Cassandra, kung mag-aalmusal na po kayo, ihanda ko na lang po yung sa veranda. Magalang na wika nito. Anong nangyayari? Sa halip ay tanong niya. Lumayas po kasi si Stephanie. Sumama po sa lalaki na kilala niya sa kung saan. Hindi po namin alam kung saan siya nagpunta. Pagkukwento nito. Tinignan niya si Wade na abala sa paglalaro. Wala itong kaalam-alam na iniwan nito ng ina nito. Iniwan niya si Wade? Opo, sagot ni Mariel at saka bumuntong hininga. Alam na ba ito ni Adriel? Opo, nagutos na po siya na ipahanap si Stephanie. Narinig nila ang pagkikik ni Wade. Mukhang tuwang-tuwa ito sa laruan nito. Napangiti si Mariel at ginulong buhok ng paslet. Nanikip naman ang dibdib niya. Bakit kung sino pa ang mga babaeng ayaw magkaanak ang biniyayaan ng mga anghel? Bakit siya'y pinagkaitan niyon? Stop! Wala nang saysay ang isipin pa niya iyon. Matagal na niya itinatanong iyon, ngunit wala naman siya nakukuhang sagot. Tanging sakit at bighati lamang ang kanyang nararamdaman. Hinilot ni Mariel ang sentido nito. Paano ko matatapos lahat ng gagawin ko kung kailangan kong alagaan si Wade? Problemadong tanong nito na mas sa sarili nito ay tinatanong. Ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Presinta niya. Nagulat si Mariel sa sinabi nito. Maging siya ay nagulat din sa sarili niya. Hindi na po ma'am. Hindi niyo po kailangang gawin yon. Nakakahiya po sa inyo. Saka nasa honeymoon po kayo ni Sir Adriel. Ang giging abala lang po si Wade sa inyo. Nonsense. Aniya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. Sinabi ni Adriel sa mga tao roon na honeymoon nila. Wala naman akong gagawin, kaya pwede ko siyang alagaan. Sigurado po kayo? Oo naman. Binuhat ni Cassandra ang bata at pinunasan ang mukha nito bago ibinigay sa kanya. Wade spread his arms out to her. Kinarga niya ito. Gusto niyang maiyak dahil sa karga niyang bata, ngunit pinigilan niya ang sarili. Gusto niya itong pupugin ng halik nang yumakap ito sa leeg niya, ngunit pinagkasya na lang niyang sarili sa paghawak na mahigpit dito. Takot at takot siya mabagsak ito. Na makarating sila sa veranda ay inipo niya ito sa kanyang mga hita. Inahatid ng isa pang kawaksing si Maye ang playpen ni Wade. Ngunit hindi niniligay roon ang bata dahil sa nakikita niyang kunot sa noon nito. Parang ayaw rin naman itong manatili lang doon. Pwede kang umupo sa akin kung magiging good boy ka. Nakangiting kausap niya rito. Ginulo pa niya ang buhok nito. Humagikik ito. Nanikip na naman ang kanyang dibdib. Kung nabubuhay lang kanyang anak, malamang nakasimbibo rin iyon ni Wade. Umiwas na siya sa mga bata mula nang mawalang anak niya. Ngunit ng mga oras na iyon, pakiramdam niya ay sa mga bisiglan niyan tamang lugar para sa munting anghel na ito. Napatingin siya sa gawin ng pintuan na maramdaman niyang para may nakatingin sa kanila ni Wade. At doon ay nakita niya nakatayo si Adriel. Madilim ang mukha nito, ngunit nang tumingin ito sa kanya ay medyo lumambot ang ekspresyon nito. At nang tumingin ito kay Wade ay ngumiti na ito. Umupo ito sa kaibayong silya ng inuupuan niya. Wade stretched his arms out to Adriel. Parang ayaw niyang ibigay ang bata sa lalaki, ngunit hindi naman pwede. Nang karga na ito ni Adriel ay parang nagkaroon ng sariling mundo ang dalawa. Nagtatawa na ng mga ito, lalong sumama ang pakiramdam niya. Yun ang pinapangarap niya noon, si Adriel at ang isang sanggol na malabo na mangyari ngayon dahil hindi naman sila totoong mag-asawa.
Maghihiwalay rin sila pagkatapos ng 3 buwan. Nakita na siya? Nananansyang tanong niya. Hindi pa. Anong mangyayari kapag hindi siya nakita? Nag-aalalang tanong niya. Sana lang alam kong gagawin. What about Wade? Tinignan nito ang batang nasa kandungan nito. Marami mag-aalaga sa kanya. Sino? Hindi ko pa alam. Masakit isipin. May ibang tao pa mag-aalaga sa bata. Sa halip na ina nito ang magpapalaki rito. Pwede namang silang dalawa na lang ni Adriel ang mag-alaga sa bata. Ngunit alam niyang sa panaginip lang maaari mangyari yon. I'm sorry Adriel. Alam ko masakit sa iyo ang pag-alis ni Steph. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko sila kayang iligtas lahat. Besides, sumama siya sa isang lalaki. Hindi naman bumalik sa lansangan. Anito sa kaswal na tinig. Anong madalas na mangyari sa mga bata na nagtatrabaho rito? Tanong niya upang i-distract ito sa pag-iisip ng mga negatibong bagay. Karamihan sa kanila ay nag-aaral. So, mga college graduate ang karamihan sa kanila? Tumango ito. Kinukuha sila ng Aquino Industries para magtrabaho sa kumpanya pagkatapos sila magkolehiyo. Ano kaya mangyayari kung hindi mo sila tinutulungan? Tanong niya. Malaki na gagawa nito para sa mga batang naliligaw ng landas, kaya hindi dapat ito nag-iisip ng mga bagay na hindi nito nagagawa para sa iba pang mga kabataan. Drugs, prostitution, death, even war. Nakabit-balikat ang sagot nito. War? Nakakunot noong tanong niya. Yes, marami mga ganong sa bansa na sasakupan ng Latin America. Hindi ko alam yun. And then an idea suddenly popped into her mind. Hindi kaya mga pilat nito ay nakuha nito sa mga giyera na sinasabi nito? Nangyari na ito sa'yo? Nang malamig ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Gusto mo ba talagang malaman? Sa tingin mo ba, matutulungan mo ako kapag sinabi ko sa iyong lahat na mapapala sa isang katulad mo mga bangungot ko? Yes, I want to know. At sa tingin ko, walang ibang makakatulong sa iyo kung di ang sarili mo lang, Adriel. Aniya, naaawa siya sa batang Adriel na nakaranas ng hindi magagandang bagay noon. Bago pa ulit ito makasagot, ay dumating na mga pagkain nila. Kinuha ni Menchie kay Adriel si Wade at inilagay ang bata sa playpen nito. Maya-maya lang ay tulog ng bata. Nang maiwan sila ni Adriel doon, ay tahimik na tinignan lang nila ang mga nakahaing pagkain sa harap nila. Hindi ako sanay na pinag-uusapan ng tungkol sa nakaraan ko. Maya-maya ay sabi nito. But yes, I was a guerrilla fighter. Cassandra, marami na ako nakita mga karahasan. Naintindihan ko na ngayon kung bakit galit ka sa uncle mo na nagtraidor sa'yo, kung bakit importante sa iyong La Familia. Dumukwang siya at hinawakan ang kamay nito nakapatong sa mesa. Ngunit hinila nito ang kamay nito kaya nabitawan niya iyon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga hita at yumuko. Inisip niya kung may nagawa na naman siyang mali. Huwag mo nang uling gagawin yun. He hissed. Naalala niya na ganoon din ang ginawa nito nung nasa Buenos Aires sila. Nung muntik na siya nitong masaktan, nang gisingin niya ito habang binabangungot ito. Ano kayang mayroon sa braso nito at ayaw nitong pahawakan iyon? Ngunit hindi na niya ito iuusasain pa. Masyado na siya nagiging pakialamera sa buhay nito. Gusto ko lang sabihin na masyado ka nagiging matigas sa sarili mo. Hindi mo nare-realize na marami ka na nagagawa para sa ibang tao. Mas nagpapa-apekto ka sa mga masasamang nangyari at nagawa mo kaysa sa mga mabubuting bagay na nagawa mo. Sinuklay ni Adriel ang mga daliri ng kanyang buhok. Nakaramdam siya ng frustration sa mga nangyayari. Masyado na nabuksan ni Cassandra ang sugat ng kanyang nakaraan nang hindi nito namamalayan. At malapit na itong matibag ang kanyang depensa. Hindi malamang sa hindi, malapit na ito sa realisasyon na kaunti na lang at matutuklasan na nito ang katotohanan. Tama ka, aniya sa mahinang tinig. I do take failure personally, especially when it concerns the kids. At hindi lang pera nawawala sa akin kapag nagkakamali ako. Marami rin nasasayang na mga buhay. Pero marami ka na rin nasagip na mga buhay. Maring ipinikit niya kanyang mga mata bago muling dumilat. Iba na yata nangyayari ngayon. Sa pagkakatanda niya, dinala niya sa Argentina si Cassandra para parusahan ito sa tangkang pagkuha sa kanya na kwintas. Hindi niya ito dinala roon upang pakialaman ang buhay niya at buksan ang kanyang nakaraan. She could see right through him and he was not happy about that. Hindi niya gusto na unti-unti na nagbabago ang tingin niya rito.
ano na nangyari sa galit na nararamdaman niya para dito noon. Yet, he knew that if the choices were to put her on a plane this afternoon or have her in his bed tonight, the latter would win. One night with her, and he was addicted to the rush he felt when he made love to her. The feeling was temporary, he knew it, but it was still inconvenient. But he intended to make the most out of it while it lasted. Yes, the foundation saves lives. Masaya kami makatulong, pero mas maganda kung hindi na kami kakailanganin pa. Pero hindi ko alam kung mangyayari pa yun. No, perhaps not. Pero alam kong hindi ka titigil sa ginagawa mong pagtulong sa kanila. Tumango siya. Tinignan niya natutulog na si Wade. Mas maganda kung makikita natin si Steph. Mamimiss siya ng anak niya. Nangilid ang mga luha sa mga mata nito. Hindi ko alam kung paano ninagawang iwan ang anak niya. Siguro, mamimiss din niya si Wade at kusa niya babalikan ng bata. Tinitigan niya ito ng mataman. She looked like she was longing for a child. Kahit na sinabi nito sa kanya na nagdaang araw na natatakot itong mapalapit sa mga bata, masaya pa nga ito na makita niya ito kanina habang kalong nito si Wade. Siguro tama ka, pero bata pa si Steph. She's only 16 years old and she wants to be free. Siguro inisip niya na magiging pabigat lang si Wade sa kanya. Siguro nga mahal niya ang anak niya, pero inisip din niya na siguro mas mabubuhay siya ng masaya na hindi niya kasama ang bata. She blinked. Alam niya pinipigilan lang nitong umiyak sa harap niya. Pwede ring nademonyo siya ng lalaking sinamahan niya, pero babalik din siya sa katinuan at babalikan ang anak niya. Iyan bang ginawa mo, Cassandra? Malumanay na tanong niya dito. Anong ibig mong sabihin? Would you have come with me? Kung isinama ba kita noon, sasama ka sa akin? Nagbaba ito ng tingin at pinaglaruan ng pagkain nasa plato nito. I would have loved to. Kahit sa dulo pa ng mundo, ay sasama ko sa'yo kung hindi ko lang agad nalaman ng totoo. Anong totoo? Na ginagamit mo lang ako, tulad ng panggagamit mo sa akin? Paniwalaan mong gusto mong paniwalaan. Tinignan siya nito ng masama. Pero ang totoo, kung naisip ko lang na pwede kong hiningin kay daddy na bilhin ka, ginawa ko na. Because I was that hopelessly in love and deluded. Hindi nila alam kung bakit nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Deluded? Paano ka naman nakakasiguro na hindi mo ngayon sinasabi sa kanya? Hindi mo kailangan sabihin ng diretsyong lahat. Hindi ako nagkwento kay daddy ng kahit na ano tungkol sa'yo o sa kahit na sino dahil natatakot ako sa sasabihin nila kapag nagsalita ako. At ano naman sa palagay mong sasabihin nila? Itinaas nito ang baba nito at diretso siyang tinignan. Nasasanay na siya sa gestures nito. Maybe that was her defense mechanism. Nananaginip lang ako na hindi naman ako maganda at matalino para magustuhan mo ko. Mahaba ang listahan kung gusto mo pang marinig ang lahat ng yun. Nakaramdam siya ng galit sa pamilya nito. Anong klaseng pamilya mga ito kung sasabihin ng mga iyon ng ganoon si Cassandra? Ang ina at kapatid nito, posible pang magawa yun dito dahil sa inggit, ngunit hindi ang ama nito. Alam niya mahal ito ng daddy nito. They're wrong, Cassandra. Umismid ito. Oo, at pinatunayan mo sa akin yun na bigla ka nalang umalis pagkatapos mong pirmahan ang marriage license natin. Tumayo siya at lumapit dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at hinalikan nito na mariin sa mga labi. Hindi na nila pwedeng sabihin yun ngayon sa'yo. At alam mo yun, Ania, life is about moving on. Huwag mo nang balikan ang masakit na nakaraan. Kumulas ito mula sa hawak niya at pinagmasdan nito ang mukha niya. He felt uncomfortable because she looked at him with sadness in her eyes. Bakit hindi mo sundin ang sarili mong payo, Adriel? Dahil katulad ko, nabubuhay ka rin sa nakaraan mo, kaya hindi mo na-enjoy ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Hindi pa rin nakikita si Steph. Palitan sina Cassandra at Mariel sa pag-aalaga kay Wade. Lumalabas na ang pagiging bugnuti ng bata. Marahil ay hinahanap na nito ang amoy ng ina nito. Siguro nga ay mahal ni Steph ang anak nito. Marami rin itong nagawa na nakapagpasaya sa bata para hanap-hanapin nito ng ganoon ng anak nito. Tamang-tama naman na ibinigay niya kay Mariel ang bata ay lumabas si Adriel mula sa opisina nito. Hindi na siya nagtangkang kausapin nito pagkatapos na nangyari sa kanila ng umagang iyon sa veranda. Nagpaalam naman ito na marami itong aasikasuhin at nagkulong na ito sa opisina nito.
Maging na magtanghalian ay hindi ito lumabas doon. Nagpahatid lang ito ng pagkain nito. Nakita na siya? Tanong niya rito. Umiling ito. Mukha itong natalo sa laban. Gusto niya itong yakapin upang iparating dito na nandoon lang siya sa tabi nito at handa siyang damayin nito. Gusto niya iparating dito ang kanyang nararamdaman. Natigilan siya sa huli ng salitang naisip niya. Bigla ang pagdating ng realisasyon sa utak niya. Mahal niya si Adriel. She loved Adriel Aquino for real. Hindi ang puppy love na naramdaman niya rito 8 taon na nakararaan. Ibang-iba ito sa Adriel na masama. Napakabuting tao nito, matulungin at may dignidad. Kahit ang pamilya niya ay walang panama rito. Ang ina niya makasarili, ang kapatid niyang tanging sarili lang iniisip. Wala kahit isa man sa mga ito ang nagtangkang tumulong sa mga kapuspalad na tao. Kahit pabalat bunga ay hindi man lang tumulong ang mga ito sa institutions. Kahit hindi maganda naging buhay ni Adriel noong bata pa ito, ay hindi yun nakapigil sa mithiin nito makatulong sa ibang tao. And she loved him for that. She felt a little shiver at the thought. Halo-halong emosyon din ang nararamdaman niya. Masaya siya sa natuklasan niyang damdamin para dito. Ngunit natatakot din siya. Natatakot siya dahil alam niya hindi sila pareho na nararamdaman. Hindi pang matagalan ang pagsasama nila at aalis din siya roon sa oras na matapos na ang kanilang kasunduan. Kumusta si Wade? Tanong nito. Okay naman. Kinuha na siya ni Mariel. Sagot niya. Sinuklay nito ang buhok nito gamit ang mga daliri. Hindi pa ito nangyari kahit minsan. Hindi ko pwedeng hayaan mapunta sa ampunan ang batang yun. Mariing sabi nito. Hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit. Ibinuon niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at sinamyo mabangong amoy nito. Natuwa siya na hindi siya nito itinulak palayo. Bagkos ay gumanti ito ng yakap sa kanya. Of course, you won't allow that to happen. Hindi ka hahantong sa ganoong desisyon. Ang tapang mo talaga, anito sa tapat ng tainga niya. Mabuti na lang at hindi ka nagising mula sa panaginip mo. Nag-angat siya ng tingin dito. I've been disillusioned many times, Adriel. But that doesn't mean I've given up. Hinaplos nito ang buhok niya. Hindi rin naman ako sumusuko. Siguro, isa yon sa pagkakapareho natin dalawa. Katulad ng madalas mangyari, dumagundong kanyang puso. Sa hawak lang nito, hindi, sa tingin pa lang nito ay nag-iinit ng buong katawan niya. Nagbaba siya ng tingin sa takot na mabasa nito ang totoo niyang nararamdaman sa kanyang mga mata. Sabay silang napatingin sa kusina nang marinig nila ang pagpalahaw ni Wade. Tignan natin kung ano nangyayari sa kanila. Tumangulang ito. Hinawakan itong kamay niya at hinila siya papunta sa kusina. Pareho silang natigilan nang makita ang mga kalat na kusina. Aligaga sina Maria at Maye sa paglilinis ng kalat doon. Samantalang hindi naman tumitigil sa pag-iyak si Wade. Tumakbo siya palapit kay Maye upang tulungan nito sa pagpupulot na natapong spaghetti at nabasag na plato sa sahig. Habang si Adriel naman ay dumampot ng tuwalya at pinunasan ng mukha ni Wade bago nito kinarga ang bata. Hindi nito alintana ang spaghetti sauce sa kumalat sa damit nito. Ibigay mo siya sa akin, aniya rito na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang bata. Sumunod naman ito sa kanya. Isinayaw-sayaw niya ang bata habang kinakantahan nito ng isang awitin na inaawit niya noon tuwing sumisipang kanyang anak at humihilab ang kanyang tiyan. Effective naman iyon noon. At mukhang epektibo rin iyon kay Wade na nag-umpisang kumalma ito. Sumigok-sigok pa rin ito, ngunit tumigil na ito sa pag-iyak. He likes you, nakangiting sabi ni Wade. Ngayon lang to, maybe he has found a soft heart in you. Kumanta siya ng ngiti bago dinala sa sala si Wade. Umupo siya sa isang couch habang nananatili ito nakasandal sa balikat niya. Nakatayo si Adriel, di kalayuan sa kanila. Nakapamulsa ang mga kamay. Puno ng sauce ang t-shirt nito, ngunit hindi yun nakabawas sa taglay na kagapuhan nito. Na-imagine na niya itong inaalagaan ang sarili nitong anak. Nanikip ang dibdib niya sa isiping iyon. Mahal niya ito, ngunit hindi niya may bibigay iyon dito. Hindi rin naman ito gugustuhin mabuhay ng ganoon kasama siya. Hindi naman totoong kasal nila at hindi rin siya totoong asawa nito. Tanga lang siya dahil hindi niya napigilan ang sarili niyang mahalin ito. Pero anong magagawa niya? Sa mga araw na magkasama sila, ay nakita niya magagandang katangian nito. Ipokrita
Ang babaeng hindi mahuhulog ang loob sa isang katulad ni Adriel at pagbabayaran niyang katangahan niya pagdating ng oras. Naglapag ito ng isang tasa na may umuusok na kape sa mesa. Takot pala sa mga bata ha? May bahid na panunudyong sabi nito sa kanya. Hindi lang ako nasanay na lumapit sa kanila. Depensa niya habang hinahaplos ang buhok ni Wade. Nagtubig ang mga mata niya at bago pa niya mapigilan ay tumulo na mga luha niya. At hindi iyon nakaligtas sa mga mata ni Adriel. Nakakunot noong tumingin ito sa kanya. Ano yan? Bakit ka umiiyak? Pagsabi mo maging positibo tayo, diba? Hindi sa ganoon. Halos bulong lang na lumabas iyon sa bibig niya. Huminga siya ng malalim. Hindi na niya kaya itago pa ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya ng isang taong mapapagsabihan niyon. I was pregnant once. Nagulat ito sa sinabi niya. Pregnant? Tumango siya. Ang mga mata ay nakatuon lamang sa batang nasa bisig niya. I lost my baby at 6 months. Pinasok kami ng mga masasamang loob sa shop ni Uncle Johnny upang pagnakawan. Sinaktan nila ako. Pinatay nila ang baby ko. Cassandra, babae siya. Si Uncle Johnny ay nag-alaga sa akin nang mawala siya. Iniligtas ako ni Uncle Johnny. Ang mami mo, ang kapatid mo, umiling siya. Sinubukan silang tawagin ni Uncle Johnny pero nagalit lang sila at sinabing wala silang pakialam sa akin at dahil iyon sa kwintas. Oh my God, huminga ito ng malalim. Kailan nangyari yun? Anong nangyari sa mga lalaking gumawa nun sa'yo? 4 years ago, pagkatapos namin maghiwalay ni Tony, nahuli naman na silang lahat. Namatay ang isa sa kulungan. One more thing, tumingin siya dito na may lungkot sa mga mata. Hindi na ako pwede magkaroon ng anak. Sari-saring emosyon ang kasalukuyang umaalipin sa pagkatao ni Adriel na mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala sa bombang pinasabog ni Cassandra sa harap niya. Nakayuko ito at nakatingin sa sanggol na sa mga bisig nito. She can never have children. Ngayon niya na-realize kung bakit iba ang mga kinikilos nito tuwing nasa paligid si Wade. Palagi ito may dahilan kapag sinasabihin niya ito makipaglaro sa bata o kaya lambingin ito iyon. Gusto pala nitong makatakas sa isang masakit na katotohanan na hanggang ngayon ay dala-dala pa rin ito sa dibdib. Pakiramdam niya ay nag-aapoy siya ng mga sandaling yun. Gusto niyang pumatay ng tao. Gusto niya ipahanap ang mga gumawa niyon sa kanyang asawa at isa-isang patayin ng mga iyon. At ang tunay na ng iwan dito, habang sa sinapupunan ni Cassandra ang anak nito, gusto niya lumpihin iyon at bawian ng buhay. Nagugulat siya sa tindi ng emosyong nararamdaman niya. Matagal na panahon na nang huli silang makaramdam ng ganong klase ng galit para sa ibang tao. At pakiramdam niya ay doble pang nararamdaman niya ngayon kaysa sa nararamdaman niya ng mga panahong yun. Kailangan niya mag-isip, kailangan niyang payapain at pakalmahin ang sarili niya upang walang ibang makatikim ng galit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. It's okay, narinig niya mahinang sabi ni Cassandra. Hinaplos nito ang buhok ni Wade habang maingat ay sinasayaw nito ang bata. I understand. Understand what? Naguguluhang tanong niya. Alam kong galit ka at kahit papaano ay narilib ka. Siguro, iniisip mo na mabuti na lang at darating ang araw na matatapos ang kontrata natin bilang mag-asawa na hindi ka habang buhay na mananatili sa pili ng isang babaeng walang kakayahan na bigyan ka ng anak. Hindi makakalimutan ni Cassandra ang ekspresyon sa mukha ni Adriel ng mga sandaling iyon. Galit na galit ito. Hindi nga nito namalay nakakuyom ang mga kamay nito. Ang totoo ay sinabi niya iyon para dito. Alam niya hindi ito magagawang sabihin iyon sa kanya ng diretsyo. Baka kaawaan pa siya nito. Hindi niya kakayanin iyon. Lalo't hawak niya si Wade. Hindi iyon ang iniisip ko, Cassandra. She sniffed. Naiinis siya sa sarili niya. Hindi na siya dating Cassandra na duwag. Pero heto't umiiyak na naman siya ngayon. It's okay, Adriel. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Galit ako, oo. Gusto kong patayin ang mga lalaking gumawa nun sa'yo. Pati ang Tony na yun. Gusto kitang igante para sa kawalang hiya ang ginawa nila sa'yo. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Mabilis sa sagot niya. Alam ko, pero yun ang gusto kong gawin sa kanila. Nakaraan na yun, Adriel. Hindi na may babalik sa akin ang anak ko. Kung may paraan lang, matagal ko na sanang ginawa.
Hindi niya mabasa ang emosyong kasalukuyan na sa mukha nito at masyado na siyang pagod para alamin pa iyon. No wonder I didn't recognize you that night, sabi nito. Nagbago ka na, Cassandra. Hindi lang sa pisikal na anyo. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nakalakas? Paano mo naisip na hindi ka maganda? You blind me with your beauty. Kumalaw si Wade, kaya agad na inasikaso niya ito upang makaligtas na rin kay Adriel. Dahil sa totoo lang, ay nubuhayan siya ng pag-asa sa sinabi nito. Posible bang may kinabukas na naghihintay para sa kanila? Hindi kayo may nararamdaman din ito para sa kanya kahit kaunti? Tumunog ang cellphone nito, na agad naman itong sinagot. Yes, mabilis na natapos ang pakikipag-usap nito sa kung sino. Makulimlim na ang mukha nito nang muli itong bumaling sa kanila. Hinapos ito ang buhok ni Wade habang umiiling. Nakatiimbagang din ito. Anong problema, Adriel? Tanong niya. Hindi niya gustong kabang bumangon sa dibdib niya. Nakita na nila si Steph. Pagbabalita nito. Diba, magandang balita yon? Hindi na siya babalik, Cassandra. Nasangkot sa isang vehicular accident ang sinasakyan nila na kasintahan niya at wala nakaligtas sa kanilang dalawa. Tahimik ang buong bahay ng mga sandaling iyon. Umalis si Adriel kasama ang ilan sa mga tauhan nito upang kunin ang mga labi ni Steph at maihanda ang burol nito. Hindi naman umalis si Cassandra sa tabi ni Wade. Halos lahat ng mga kabataang empleyado roon ay apektado sa pagkamatay ni Steph. Napag-alaman niyang mabait na bata naman pala ito, malambing at masarap din itong kasama. Ang tanging gusto lang nito ay mahanap ang taong magmamahal dito at iyon marahil ang nakita nito sa binatang sinamahan nito. Walang nakakaalam kung sino ang ama ni Wade, ngunit alam niyang minsan din iyong minahal ni Steph. Si Maye ay wala ring ginawa kundi umiyak maghapon dahil ito pala naging pinakamalapit kay Steph. Hindi na niya inabala mga ito at siya na lamang ang nag-alaga kay Wade. Maya't maya itong pumapalaho ng iyak, ngunit agad din namang tumitigil at bumabalik sa pagtulog kapag ipinaghehela niya ito. Gusto nga sana niya itong dalhin sa kanyang silid, ngunit sinabihan siya ni Mariel na doon na lang itong manatili sa kwarto ng mga ito at ito na mag-aalaga sa bata. Eksaktong paglabas ni ng silid ni na Wade ay nakita niyang pumasok sa bahay si Adriel. Kitang-kita sa mukha nito na masyado itong apektado sa nangyari. Mababakas din sa gwapong mukha nito ang pagod. Naawa siya dito. Hindi naman ito gaano kakilala si Steph at hindi rin ito kaano-anong babae, ngunit iba pa rin ito maapektuhan sa nangyari. May parte niya na naintindihan nito. Ganoon din naman siya. Hindi niya kaano-ano si Uncle Johnny, ngunit gagawin niyang lahat upang matulungan ito. Pakiramdam siguro ni Adriel ay obligasyon nitong alagaan ang lahat ng mga bata na sa poder nito dahil alam nito ang buhay na mawala ng nag-aalaga. Dahil isa rin ito sa mga iyon. Kung tutusin, ay pwede naman itong magalit sa mundo dahil sa nangyari dito, ngunit hindi nito ginawa. Bagkus ay ginawa nitong lahat upang makatulong sa mga bata na nangangailangan ng tulong nito. Nang makita siya nito, ay agad ay lumapit ito sa kanya at bago pa siya makapagsalita, ipinangkuna siya nito paakyat sa silid nito. Hope blossomed in her heart. The thought that he brought her to his room was something. Maybe he felt something for her too. May pagmamadali sa kilos nito habang tinatanggal ito mga saplot niya at kinoon din siya dito. She was so turned on that her heart wanted to burst. Nang sa wakas, ay maging isang kanilang mga katawan, ilalong sumidi ang kagustuhan niyang angkinin siya nito. She thought that he would take her to heaven very quickly, but instead of doing that, he moved so slowly that she wanted to cry because of the mere pleasure that he gave her. Iniisip tuloy niya kung nasisiyahan din ba ito tulad niya ng mga sandaling iyon. Tinignan niya ito ng diretso sa mga mata at kinuon din ito sa kanya. Marahil ay nababasa nito sa mga mata niya ang tunay na nararamdaman niya rito at sa paraan ng pagtugon niya sa mga ginagawa nito. Soon enough, she reached her climax and before she knew it, he followed her. Umalis ito sa ibabaw niya at humiga sa tabi niya. Hinihingal ito at basang-basa ng pawis. Nagkaroon siya ng pagkakataong tignan na magandang katawan nito at habang tumatagal, ang pagtingin niya dito ay unti-unting lumilinaw sa kanyang paningin. Ang mga pilat sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Bakit hindi niya napansin nung unang beses nilang nagniig?
Wala sa loob na hinaplos niya mahabang guhit na iyon sa bandang puso nito. Napakislot ito, ngunit hindi naman siya nito pinigilan sa ginagawa niya katulad ng ginawa nito noon. Sinabi mong igaganti mo ako sa mga lalaking pumatay sa anak ko, Adriel. Ang gusto ko namang gawin ay alisin ang sakit na dulot ng mga pilat na ito sa'yo. Alam kong kaya mong gawin yun, sagot nito. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan iyon. I'm sorry about what happened to you, Cassandra. Minsan, inisip ko na kung hindi ako dumating sa buhay mo, iba siguro magiging takbo ng buhay mo. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang pilat sa braso nito. Gusto mo bang sabihin sa akin kung paano mo nakuha mga pilat na ito? Ipinikit nito ang mga mata, ngunit may paghihirap na nakarehistro sa mukha nito. Hindi ko sinasabi sa kahit kanino ang nangyari sa akin. Tell me. It's brutal. I can handle it. Nagmura ito ng mahina. Ang akala niya ay hindi na ito magsasalita. Ngunit maya-maya ay narinig niya ang boses nito. I was captured by the enemy and they locked me inside a dark room. Kakaunting pagkain at tubig ang binibigay nila sa akin. Siniguro din nila na hindi ako makakatakas. Pinilit nila akong kunan ng mga impormasyon, ngunit hindi ako nagsalita. Kaya ikinulong niya ako sa isang madilim na silid kasama ang mga dagat ahas. Tumawa ito na mapakla. Isang gabi akong natulog na may kasamang python sa tabi ko. Kung bakit hindi niya ako kinain ay hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Adriel, naiiyak na sabi niya. Bigla siya nakaramdam ng inis sa sarili niya nang maalala niya ang ginawa niya rito ng araw na nakawin niya La Familia mula rito. Pinusasan niya ito sa kama. Hindi niya makakalimutan ng sakit at galit na nakita niya sa mga mata nito dahil sa ginawa niya. Marami na akong pinagdaan ng hindi maganda, Cassandra. Kailangan kong maintindihan na hindi na ako marunong magmahal. Ibanaon ko ng pakiramdam na yun, matagal na panahon na. Nasaktan siya sa sinabi nito. Hindi ako naniniwala dyan. Believe it, Cassandra, sagot nito at muli siyang kinububawan. Ito lang ang kaya kong gawin at ibigay. Hindi ako marunong magmahal. I do want you, but I don't love you. Napabalikwas ang bangon si Adriel. Binangungot na naman siya, ngunit hindi na iyon kasing lala kagaya noong una. Siguro ay dahil iyon sa babaeng natutulog sa tabi niya. Tinignan niya si Cassandra sa napakasarap ng tulog. Siguro sa sobrang pagod nito dahil sa ginawa nila ay wala na itong lakas para manatiling gising. Ganoon din naman ang nararamdaman niya kung hindi lang siya nanaginip. Muli siyang humiga sa tabi nito. Wala na siyang sekreto na itago dito. Hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanya upang sabihin dito ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya. But he had to admit that it kind of felt good dahil gumana ang pakiramdam niya pagkatapos sabihin ang lahat dito. Hindi man naalis lahat, ngunit kahit paano ay nabawasan na iyon. Totoong sinabi niya dito na hindi na siya marunong magmahal, ngunit hindi niya ikinakaila na may nararamdaman siya para dito. Kahit noon pa, ay natutuwa na siya dito. Kahit na may katabaan nito noon, hindi nakabawas iyon sa nararamdaman niya para dito. Siguro ay alam din ni Livinia na maari maungasan ito na kapatid nito, kaya ganoon kalaki ang galit nito sa bunsong kapatid. Niyakap niya mula sa likuran si Cassandra. Hindi pa rin ito gumagalaw. He felt content holding her like that. Parang wala nang mas babagay pang lugar para dito kundi sa mga bisig lang niya, at natatakot siya sa nararamdaman niyang iyon. Darating ang araw na aalis din ito. Matatapos din ang kasunduan nilang dalawa. Huminga siya ng malalim at hinigpitan ang yakap niya dito. Hinalikan niya naka-expose sa balikat nito. Gumalaw ito dahil doon. Humarap ito sa kanya at sumiksik sa tabi niya. Napangiti siya. Kinabukasan ay dumating ang pamilya ni kapatid ni Adriel sa bahay nito. Hindi mahirap magustuhan si Donna dahil malambing at masiyahin ito. Madala itong nakasundo ni Cassandra pati ang asawa nito. Ang sabi sa kanya ni Adriel ay wala itong kakayahang magmahal, ngunit sa nakikita niya ngayon, hindi niya kayang paniwalaan iyon. Dahil kitang-kita rito na mahal nito ang kapatid nito, pati na rin ang mga pamangkin nito. Nang tanungin siya ni Donna kung gusto niyang kargahin ang bunsong anak nitong si Anika, ay agad na pumayag siya kahit na nakakunot noong nakatingin sa kanya si Adriel. Minitian lang niya ito upang iparating dito na ayos lang siya. Nang makaalis si Donna ay dumalat siya si Adriel sa opisina nito, habang siya naman ay isinama si Wade sa vineyard upang ipasyal.
Naninikip ang dibdib niya. She loved Adriel, but he didn't love her. Couldn't love her. Paano siya makakatagal doon ng 3 buwan? Wala siyang mahanap na sagot sa tanong na iyon. Ang gusto na lang niya ay namnamin lahat ng oras na nakasama niya ito. Hahayaan na lang muna niyang sariling punuin ang kanyang utak ng mga alaala nito. Mabilis sa dumaan ng mga araw. Nang araw na ililibing na si Steph, ibinigyan ito ni Adriel na maganda at maayos na libing. Nandoon ang lahat ng mga trabahador, nakadilamahati sa pagkawala ng isa sa mga kasama ng mga ito. Nalungkot siya sa pagkawala ng ina ni Wade. Hindi man niya ito nakilala, ay alam niya na bulagan lang ito sa pag-ibig, kaya ito umalis at sumama sa lalaking sinamahan nito. Nalulungkot din siya para kay Wade dahil naiwan na ito mag-isa. Nang matapos ang libing, ay tinawagan niya si Gilier. Nagulat ito sa pagtawag niya, ngunit masang ibinalita nito na gumaganda ng lagay ni Uncle Johnny. Natutuwa rin daw ang mga doktor na matanda dahil nagre-respond ang katawan nito sa mga treatment na ibinibigay dito. Sinabi rin sa kanya ni Gilier na kumuha na ito ng mga bagong empleyado sa jewelry shop. Nakaramdam siya ng iba yung lungkot. Patong-patong ng lungkot ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ni Gilier at Uncle Johnny dahil nagiging maayos na mga ito nang wala siya. What's wrong, Cassandra? Napalingon siya sa likuran niya at nakita na katayo roon si Adriel. Sa sobrang lalim ng iniisip niya ay hindi niya namalayang nandoon na pala ito. Tinawagan ko si Gilier. Ibinilita niya sa akin na umaayos na raw ang lagay ni Uncle Johnny. Maayos din pati ang jewelry shop. Pero bakit parang problemado ka? Nakakunot noong tanong nito. Iniisip ko lang na hindi na nila ako kailangan dahil maayos na buhay nila. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Pag-amin niya, you are needed here. Only for a couple of months. Ayaw niyang isipin na gusto nitong manatili siya roon kasama nito. Ayaw na niyang paasahin ang kanyang sarili. Babalik na tayo ng Buenos Aires bukas. Marami na akong trabahong kailangang gawin doon at masyado na matagal ang naging bakasyon natin dito. Pagbabalita nito sa kanya. Paano si Wade? Isasama ba natin siya? Umiling ito. Maiiwan dito si Wade. Mas magandang dito na lang siya dahil wala rin mag-aalaga sa kanya roon. And besides, mas pamilyar siya sa lugar na ito. Pero bata pa si Wade. Pamilyar siya sa atin. Hindi natin siya. No, marahas sa sagot nito. Hindi natin isasama ang bata. Kailangan niya ng permanenteng pamilya at hindi natin iyon may bibigay sa kanya. Hindi niya kailangan ng pamilyang aabandona sa kanya sa huli kung kailan napamahal na siya sa mga ito. Hindi ko siya aabandonahin. Get niya. O yeah? Pero aalis ka rin kapag tapos na ang kasunduan natin. Nakabalik sa Buenos Aires sina Cassandra at Adriel na hindi nag-uusap. Naiinis si Cassandra dahil hinayaan niya ang sarili na mangarap. Naalala niya mga ginawa nila ni Adriel sa winery kasama si Wade. Kahit sino ang makakakita sa kanila ay iisipin isa silang masayang pamilya. Pero alam niya ang totoo at tanga siya para paniwalain ng sarili na kahit paano ay may nararamdaman din sa kanya si Adriel. Stupid! Tili ng isang bahagi ng isip niya. Alam niyang hindi siya mahal ni Adriel. At bakit naman ito gugustuhin makasama siya kung hindi niya ito kayang bigyan ng anak? Ilusyonada lang talaga siya. Namimiss na niya si Wade kahit sa sandaling panahon pa lang niya nakasama ito. Kakatuwang isipin na masyado siya napalapit sa bata gayong 1 linggo lang itong makasama. Bandang alas 8 na ng gabi nang dumating si Adriel galing sa opisina. Dire-diretso itong lumapit sa kanya. Kasalukuyan siya nanonood ng telebisyon, ngunit nawala raw ng atensyon niya sa paglapit nito sa kanya. Iba nang nararamdaman niya ngayon nakatingin siya rito. Pain and sadness. Huminga siya ng malalim at pinapormal ang kanyang muka. May cocktail party na idadaos dito bukas. Pagbabalita nito. Gusto kong tumulong ka sa paghahanda ng mga pagkain. Magsuot ka rin ng maayos sa damit dahil isusuot mo ang La Familia. Umakyat ang dugo sa ulo niya dahil sa sinabi nito at sa paraan ng pagkakasabi nito roon. Para saan ang party? Business, maraming bisitang pupunta at siguro ay makakahanap mo na potensyal na magiging magulang ni Wade. Talagang hindi ka nag-aaksaya ng panahon, sarkastikong wika niya. Bakit parang hindi ka natutuwa? Ni hinahanapan ko na pamilya si Wade. Nagtatakang tanong nito. Hindi sa ganoon, pero kung makapagsalita ka, para naghahanap ka lang na kung ano sa isang pamilihan. Isinuklay nito ang mga daliri sa buhok nito. Hindi ko alam kung anong problema mo, Cassandra.
Mga posible umampon lang naman ang titignan ko. Hindi ko naman papayagan kung kani-kanino lang mapunta ang bata. Hindi naman iyon lang ang problema niya. Anong gusto nitong sabihin sa kanya na nasasaktan siya dahil hinahanapan nito na masayang pamilyang bata? Anong klaseng rason yun? Nasasaktan siya dahil hindi siya kayang mahalin na lalaking mahal niya. Isa iyon sa pinoproblema niya. Nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan iyon. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito maya-maya. I'm sorry, Cassandra, if this thing hurts you. Kailangan ko siyang hanapan ng pamilya. Responsibilidad ko siya. Alam kong malapit ka sa kanya, pero hindi naman habang buhay ay makakasama kanya. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Of course, sagot na lang niya sa kaula ng ibang sasabihin. Tumangutango ito. Good, I'm glad you agree with me. Pero nasasaktan pa rin siya. Dahil may mga bagay na gustong-gusto niya makuha, ngunit hindi niya pwedeng makamit. Kailangan na niya umalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi na niya kakayanin ang sakit na nararamdaman niya. Nagsusumigaw ang katotohanang hindi siya kayang mahalin na lalaking mahal niya. Hindi na niya kaya makasama ito sa ganoong sitwasyon. Siguro nga ay naaawa ito sa sinapit niya, ngunit hindi iyon sapat na dahilan upang mahilin siya nito. Matutulog na ako, maya-maya sabi niya. Tumango ito. Good night, Cassandra. Bukas na lang tayo mag-usap. Anito, nabla akong emosyon sa muka. Walang lingon likod na iniwan niya ito roon. Hindi tumabi si Adriel kay Cassandra ng gabing iyon kahit na gustong-gusto na niya itong puntahan sa kwarto nito. Alam niyang galit ito sa kanya at hindi siya makatulog dahil doon. Iniwasan niya ito upang mapatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang mabuhay nang wala ito, na hindi nakadepende rito ang kanyang kaligayahan. Masyado siya nag-enjoy kasama ito noong nasa winery sila. Marami silang magagandang alaalang naiwan doon. Kahit na may trahedyang nangyari, ay hindi pa rin iyon nakahadlang para maramdaman niya naging masaya siya ng mga nagdaang araw dahil kasama niya si Cassandra. Tumulong ito sa pag-aalaga kay Wade kahit na alam niya nasasaktan ito dahil hindi man lang nito nagawang alagaan ang sarili nitong anak. He admired her very much then, to the point that he wanted to tear the contract and tell her to stay with him dahil masaya siyang kasama ito at alam niyang tanggap siya nito kahit na nagigising siya sa gabi dahil sa mga masasamang panaginip. Pero nang araw na inilibing si Steph, napagtanto niyang hindi niya ito pwedeng panatilihin sa kanyang tabi. She deserved better. She deserved a man who was not damaged by life and can love her. And she deserved to have a home. Alam niyang tumatakbo sa isip nito habang kausap niya ito kanina. Gusto nitong ampunin nila si Wade upang mag-iisang masayang pamilya sila. Isang parte niya ay gustong sumang-ayon sa ideyang iyon, ngunit ang isang parte niyon ay hindi. Alam niya maintindihan din siya ni Cassandra balang araw. Kinabukasan ay sabay sila nag-almusal. Hindi pa rin siya kinakausap nito. Tahimik lang itong kumakain kaya hindi na rin siya nag-abalang magbukas ng paksa. Ngunit pinakikiramdaman pa rin niya ito. I'm leaving. Maya-maya sabi nito. Kumunot ang noo niya. Saan ka pupunta? Tanong niya. Babalik na ako sa Pilipinas. Saglit na hindi siya nakapagsalita dahil sa sinabi nito. Aalis na ito? Iiwan na siya nito? Pero may usapan tayo. Alam ko rin na hindi mo titigilan ang pagtulong kay Uncle Johnny. Masyado ka mabait para gawin yon. Iyon lang naman ang dahilan kaya ako nananatili rito. Pwede kong gawin yun. Pananakot niya rito. Ang La Familia ay sayo. Gagawa ko ng kasulatan na nagsasabing walang habol ng pamilya ko sa kwintas na yon. Hindi ko naman gustong kwintas mo, kaya ko lang nagawin kunin yon ay para maipagamot si Uncle Johnny. Ngayon, hindi ko na yun kailangan, wala na akong pakialam sa kwintas na yon. Will you at least tell me why? Nagbaba ito ng tingin at saka bumuntong hininga. Because I love you. Dahil gusto ko maging masaya ka at alam kong hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko na kayang tumira dito kasama ka. Kung may pagmamalasakit ka sa akin, kahit kaunti, ay hahayaan mo akong umalis. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa puso niya dahil sa mga sinabi nito. Hindi niya kayang mawala ito. At least, not now. Hindi niya ito pwedeng itali sa tabi niya para lang sa pansariling pangangailangan niya. No matter how much he wanted to. Okay, maya-maya sabi niya. Tumikim siya upang alisin ang bikig sa kanyang lalamunan. I will make the arrangements.
Nakatulala si Cassandra habang pinapanood ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kasalukuyan siya nasa isang convenience store. She felt numb, but not from the cold. Nakabalik na siya sa Pilipinas, may 3 linggo na nakararaan. Tinapos lang niyang cocktail party ni Dinao sa bahay ni Adriel ng gabing iyon bago siya umalis ng Argentina. Nakilala niya ang isang mag-asawang malamang ay pwedeng umampon kay Wade. Masaya nakisalamuha si Adriel sa mga bisita na parang wala nangyari sa pagitan nila. Pumayag agad ito sa gusto niya mangyari. Inisip niya na wala talaga siyang halaga rito, ngunit isang bahagi niya ang nananalangin na sana ipigilan siya nito, na kahit paano ay may halaga talaga siya dito. Ngunit hindi nangyari ang gusto niya mangyari. Kinabukasan ay hindi na niya ito inabutan, na para bang sinadya nito ang maagang pag-alis upang hindi siya makita nito. Nagpa siyang lumabas. Kahit na malakas ang buhos ng ulan ay wala siyang pakialam. Gusto lang niya makauwi na agad. Hindi man lang sinubukan ni Adriel na tawagan siya upang kumustahin mula na umalis siya sa bahay na ito. Inaasahan na niya na ipadadala nito ang kanilang divorce papers, ngunit naisip din niya maaga pa para doon. Maybe it will come one of these days. Marami rin naman magagandang bagay na nangyari. Nagiging maayos na lagay ni Uncle Johnny. Malapit na ito umuwi mula sa ospital. Kailangan nga lang nitong bumalik doon 2 beses sa 1 linggo para sa pagpapatuloy ng treatment nito. Tinahak na niya ang daan pabalik sa apartment niya. Na makapasok siya roon ay nagpasya siya magluto ng instant noodles para sa hapunan dahil wala naman siyang ganang kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagluluto nang biglang tumunog ang doorbell. Nakakunot-noo siya. Sino naman kaya iyon? Isang delivery man na may hawak na maliit na kahon ang napagbuksan niya. Biglang tumahip ang kanyang dibdib. Iyon na kayang divorce papers nila ni Adriel? Ngunit iwinaksi niya iyon sa isip niya. Nang mapirmahan ng form, ay nagpasalamat siya sa delivery man at bumalik na sa loob. Nang makabalik siya sa kusina, ay binuksan niya ang kahon. Isang mahabang kahita ang nakita niya sa loob niyon na lalo nagpalalim sa gatla sa kanyang noo. Nang tuluyan niya mabuksan ang kahita, ay nalaglag ang mga panga niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaring magkamali. Pero bakit nandoon iyon? Tinignan niya ang kahon. Walang return address na nakasulat doon. Muli niya ibinalik ang tingin sa kumikinang na kwinta sa harap niya. Dinampot niya ang sulat na nakalagay sa ibabaw ng La Familia. Nakatulala si Adriel habang nakatanaw sa labas ng 21st floor ng hotel suite na kinaroroonan niya. Kanina pa niya paulit-ulit at tinatanong sa sarili niya kung darating bang taong hinihintay niya. Of course she'll come. He had sent the La Familia to her as a sign of his surrender. Ngunit nagustuhan kaya nito iyon o nagalit ito sa kanya? Ikiniyom niya ang kanyang kamay bago naiinis na hinimas ang kanyang batok. Tinignan niya ang posas na binili niya. Magagawa nga kaya niya ng tama mga plinano niyang gawin? Oo nga, dahil pupunta siya. Ang sabi sa kanya ni Cassandra ay mahal siya nito. At iyon ang pinanghawakan niya sa nakalipas sa 3 linggo. Paulit-ulit na umaalingaw iyon sa kanyang tainga. Ang akala niya nung una ay mas tamang palayain na lang niya ito. Ngunit nagkamali siya dahil hindi na bumalik sa dating lahat mula nang umalis ito sa bahay niya. Sinubukan niyang ibalik sa dating lahat. Inabala niya ang sarili sa pagpapatakbo ng mga negosyo at ng foundation niya. Pinilit din niya kalimutan ito, ngunit hindi niya nagawa. And that was when he realized what a fool he had been. Kaya naman determinado na siya ngayon na suyuin ito at sabihin ditong bumalik na ito sa kanya. The hell with his pride. Cassandra was the most important person in his life at handa siyang patunayan iyon dito sa oras dumating ito. Dinampot niya ang posas. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa kanyang silid. Hindi na nag-abala si Cassandra na magpalit ng damit at basta na lang sumakay sa naghihintay na sasakyan sa kanya. Dalang kahita na naglalaman ng La Familia. Ngunit habang palapit siya ng palapit sa kanyang destinasyon ay unti-unting bumabangon ang kaba sa puso niya. At lalong dumadagong-do ang tibok niyon na makarating sila sa hotel na kinaroroonan ni Adriel. Ang akala niya ay susunduin siya nito sa lobby, ngunit binigyan lamang siya ng instruction ng isang hotel staff at saka inabutan ng access card bago inihatid sa elevator. Nang marating niya ika-21 palapag, ay namangha siya sa kaelegantihan ng lugar. Isinuksok niya sa butas ng access card na hawak niya nang marating niya ang kwartong kinaroroonan ni Adriel.
Wala siya nakitang tao sa loob pagpasok niya. Madilim ang paligid. Nasaan na kaya ito? Adriel? Tawag niya dito. I'm here, sagot nito. Sinundan niya ang pinanggalingan ng boses nito at halos pangupusan siya ng hininga na makitang itsura nito. Parente nakaupo ito sa kama habang nakasandal sa headboard. Nakaposas ang isang kamay nito sa bedpost. Agad na tumakbo siya palapit dito at basta na lang binitawan ang bag na dala niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakaposas? Nagpapanik na tanong niya. Therapy, simpleng sagot nito. Nasaan ang susi? Hindi ko alam eh. Itinapon ko yun sa hindi ko maaabot. Pagkatapos ko iposas ang sarili ko. Nababaliw ka na talaga. Asik niya. Naiinis siya dahil sa ginagawa nito. Siguro nga, pero kailangan kong gumawa ng paraan para matapos na ito. Pinamaywangan niya ito. Maraming paraan para matapos iyang paghihirap mo. Hindi mo kailangang iposes sa sarili mo. Paano kung hindi ako dumating? Alam ko naman na darating ka eh. Paano kung hindi ko natanggap ang ipinadala mo? Paano kung ginabi ako ng uwi at hindi ako naabutan ng delivery man? I have faith. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hindi ka ba pwedeng tumawag na lang sa akin? Bigla naging malikot ang mga mata nito. Baka kasi hindi mo ko kausapin at pakinggan eh. At sa tingin mo, makikinig ako sa'yo dahil lang sa ginawa mong ito. Bumaba siya ng kama at sinubukang hanapin ang susi. Gusto niya makawala na ito sa pagkakaposas nito. Oo, galit pa siya dito. Naiinis pa siya. Ngunit, hindi niya kaya makita ito nahihirapan at nasasaktan. Sarili niya sinasaktan niya kapag nakikita niya nasasaktan na lalaking mahal niya. Nang sa wakas ay matagpuan niyang susi, ay pinakawalan na niya ito. Inilapit ito ang mukha sa kanyang dibdib at damang-dama niya ang namuong init sa kanyang katawan. Agad na niyakap siya nito bago pa niya mahulaan ang susunod na hakbang nito. I missed you, my little kitten. Anas nito. Hinawakan niya magkabilang balikat nito at marahang itinulak ito upang pakawalan siya nito. Humalakip-kip siya habang matamang nakatingin dito. You're mad at me, he stated. A bit, and hurt, and confused. Hindi niya alam kung kaya pa niyang gawin ang sinisigaw ng kanyang katawan. She knew that he wanted her, but he can only satisfy her physical need, not the emotional one. Kapag nanatili silang ganoon, ay lalo lang siyang masasaktan. Hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa kanya kapag dumating ang panahon na magsawa na ito sa kanya. You have every right to be mad at me, I know, and I understand. At bakit ka nandito? Kinakain ka ba ng konsensya mo? Nagulat siya sa sarili niya dahil lahat ng sama ng loob at galit na nararamdaman niya ay lumalabas na ngayon. Hindi nito alam kung anong ginagawa nito sa kanya. Ipinadala nito sa kanyang kwintas na may kasamang note. Imbes na magtapat ito nararamdaman nitong pag-ibig sa kanya, hayon at ipinosas nitong sa sarili sa kama. Hindi nito alam kung gaanong takot ang nararamdaman niya na makita niya ito sa ganoong ayos. Binabangungot na naman ako, mahinang sabi nito. Ipinasok nito ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon nito. Mas malala na nangyayari ngayon. At sa tingin mo, ang ginawang pagposa sa sarili mo ay makakatulong sa'yo. Hindi ko iniisip na makakatulong yun. Ngunit handa akong subukan. Kailan pa naging malala mga panaginip mo? Paano mo nasabing malala? Dahil kasama ka na sa mga panaginip ko. Isa ka na sa mga hindi ko kayang iligtas. Okay lang ako at kaya kong patunayan yan sa'yo. Pero hindi na ako makatulog na maayos dahil wala ka sa tabi ko. Giit nito. At anong solusyon na isip mo na bumalik ako kasama mo sa Argentina at matulog katabi mo gabi-gabi? Oo. No. Damn him. Paano nito nasasabi nang walang pag-aalinlangan man lang ang mga sinasabi nito sa kanya ngayon? Gusto nitong sumama siya dito sa bansa nito dahil lang maayos ang tulog nito kapag nasa tabi siya nito. Asked other women. Bumaga ito ng hangin at isinuklay ang mga daliri sa buhok nito. Seriously, I'm doing this all wrong. Pansin ko nga, hinawakan siya nito na mahigpit sa magkabilang balikat. I need you, Cassandra. At gago ako dahil pinakawalan pa kita. Nagsisimula na magtubig ang kanyang mga mata. Matagal na niyang gustong marinig ang mga salitang iyon mula rito. Ngunit kaya pa ba niyang paniwalaan ito ngayong pulos sakit na lang ibinigay nito sa kanya? Ano nagpabago ng isip mo? Ang mga panaginip mo? Hindi sapat ang mga panaginip para maniwala ako sa'yo. Pinakawalan siya nito at naglakad palapit sa bintana.
Bagsak ang mga balikat nito habang nakadungaw ito roon. Natatakot ako, Cassandra. I'm afraid because for the first time, I cared for somebody's happiness more than my own. Litong humarap sa kanya. Hindi ako magaling sa mga ganito at alam kong walang rason para magtiwala ka sa akin. Pero gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. I love you more than I love myself. Bakit ngayon mo lang sinabi, Adriel? Aniya, habang pinupunasan ng basang pisngi. Dahil alam kong hindi ako nararapat para sa iyo. I'm ruined and broken, Cassandra. It's unfair to ask you to fix it. Pero ikaw lang ang may kakayahang gumawa nun. Without you, I'm lost. Alam kong selfish ako, pero gusto ko bumalik ka sa akin. Nangihinang umupo siya sa dulo ng kama. I love you, Adriel, but I'm scared too. Hindi na ako pwede magkaanak. You deserve to have children of your own. Anong kasiguruhan na hindi mo ko susumbatan sa kakulungan kong yun sa mga susunod na taon? Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, Adriel. I have nothing to do with your happiness. You have everything to do with it. Dahil kung hindi ka muling dumating sa buhay ko, hindi ko malalaman na may kakayahan akong lumaban ang mga bagay na kinatatakutan ko. Hindi ko makakayang lampasan ang masalimuot na nakaraang pilit kong kinalilimutan. Ikaw ang nagturo sa akin nun. Naglakad ito palapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. Ikinalong nito ang mga kamay niya sa kanyang mga kamay. And of all people, you should be the one to know that a family is built on love, not genetics. Pahayag nito. Alam mo ba kung bakit ipinadala ko sa iyong kwintas? Tanong nito maya-maya. No, dahil walang idinulot sa akin ang kwintas na yon. Puro sakit at galit ang nararamdaman ko. Wala na mapunta iyan sa akin. Surely, it's the devil's heart. Ayoko nang manatiling alipin ang aking nakaraan. Gusto ko na maging masaya. At mangyayari lang yun kapag bumalik ka na sa akin. And how is giving me the necklace letting go of the past? Dahil pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin doon. Pwede mo ibenta yun o ibigay kay Uncle Johnny. Wala na akong pakialam. Basta ang gusto ko na lang ay ang makasama ka habang buhay. Hindi mo pwedeng basta na lang iyon ipamigay, Adriel. Sa pamilya mong kwintas na yun at malaking hirap na pinagdaanan mo para mapasa kamay mo iyon. Nag-uumpisa nang umusbong ang pag-asa sa puso niya. Pag-asa na may naghihintay na magandang kinabukasan para sa kanilang dalawa. Ngunit nakakaramdam pa rin siya ng pag-aalinlangan. It's yours now, as I am. My life is meaningless without you, my love. Pero wala na akong kakayahang bigyan ka ng anak, Adriel. Isasakripisyo mo ba yun para lang makasama ko? May choice ka samantalang ako ay wala na. He kissed her hand and then he cupped her face and kissed her on the lips. I love you, Cassandra. Ikaw lang ang buhay ko at kaligayahan. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mabigyan ng anak. Ikaw lang gusto ko. You'll regret it. Susumbatan mo. Hindi ko gagawin yun. Masyado kitang mahal para gawin ko yun sa'yo. Ikaw ang bumuo sa pagkatao ko. Kailangan kita. Kailangan ka ni Wade. Wade? He needs a stable life and we can give it to him. I want us to be the one who'll give it to him. Ang akala ko ba, nakahanap ka na ng pamilya na pagbibigyan sa kanya. We are his family, Cassandra. Sina Mariel at Maye. Tayong lahat ang magiging pamilya ni Wade. Mariin niya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi patas itong ginagawa mo sa akin, Adriel. Nakalabing reklamo niya. I don't care. All I know is that I love you. I want to wake up each morning with you by my side. I want to spend every day with you. Talking, arguing, making love, and taking care of Wade. I love you. At gusto kong malaman mo na ikaw lang sinabihan ko niya bukod sa aking ina. Hinaplos niya mukha nito. Naniniwala na siya dito. Gustong sumabog ng dibdib niya sa sobrang kaligayahang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Please, Cassandra, say that you want to be with me. Say that you love me. I can't do this without you. I already do love you, Adriel. So much that it scares me. Then say that you'll marry me and be my wife forever. Luckily, kasal na tayo. At asawa mo na ako. Natatawang paalaala niya dito. Then, we can go to the honeymoon part. My favorite part. Sabi nito. Nito, tumayo na ito at sumampa sa kama. Kung wala ka nang sasabihin, halika na rito. Dahil marami pa akong gustong gawin sa'yo bago matapos ang gabing ito. Natatawang sumunod naman siya sa inuutos nito. It was a very wonderful night for both of them. Indeed.
Muli po, mga mahal namin taga-subaybay, marami pong salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Ingat po, and God bless!